Hello guys! Welcome back again to my channel. Yan, for today's video, gagawa ako ng paalala, mga ilang paalala para dun sa mga gumagamit ng aircon or bago pa lang nagagamit ng aircon, yung nagbabalak bumili. So panoorin nyo to para maiwasan natin yung aksidente, maiwasan natin yung sunog, at maiwasan din natin na masira yung unit natin. So disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, nabasa ko. Yan, kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na lang ako dun sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Okay? Back na tayo sa topic. Yan, ilang paalala para sa mga gumagamit ng aircon or yung bago pa lang nagagamit ng aircon o mga newbie sa pagdating sa aircon. So yan yung una. Yan. Dapat yung aircon natin o yung aircon nyo ay may sariling breaker. Tulad na nakikita nyo, iba-ibang breaker yan. Yan. Usually sa mga split type, ito yung ginagamit nila pag ini-install nila yung split type. Yan. Yung iba naman nakasama na dito sa mismong breaker box. Yan. Nakasama niya dito yung breaker ng aircon. Tulad nung sa akin, sinama ko na dito nung pinakabit ko yung breaker namin. Okay, tapos ganito na yata yung bago ngayon. Okay. So iba-iba yan, pero pare-pareho lang silang breaker. So paalala lang, kailangan dapat yung aircon ay meron siyang sariling breaker. Huwag niyong isama dun sa load ng ibang appliances nyo yung aircon nyo. Kasi yung dumadaloy na kuryente sa aircon ay malakas. So kapag sumama pa yung ibang load nyo sa bahay, yung mga appliances, baka pagmulan pa yan na sunog. So kailangan talaga may sariling breaker yung aircon nyo para maiwasan nating magkasunog, magkaproblema yung aircon nyo. Okay, iwasan natin yung problema. Okay? So next, yan. Dapat yung aircon ay may sarili din na outlet. Huwag nyong isama dun sa ibang appliances nyo. Tulad na sabi ko kanina, yung aircon kasi ay malakas yung kuryente na dumadaloy dyan. So baka pag sinama nyo pa yung ibang appliances, baka magkasunog. Okay? Kaya dapat meron talagang sariling outlet yan. So iba-iba yung design ng outlet. Yan, tingnan nyo na lang yung aircon nyo. Kung yung saksakan niya kung ano, kasi iba-iba. Yan. Pero yan nakikita nyo sa picture. Tsaka dapat yung bibilhin nyo ng mga ganito, dapat quality. Bumili na kayo ng quality. Huwag yung basta-bastang outlet lang na mumurahin para maiwasan natin yung sunog. Okay? Kasi kapag malakas na yung dumadaloy na kuryente dyan, baka masunog pa kung mababa yung quality o mababa yung materials na ginamit dyan sa mga outlet. Okay? Yung mga recommend ko na mga outlet, ilagay ko na lang sa description. Magsisearch ako ng mga outlet sa mga gustong bumili. Ilagay ko yung link sa description. Tsaka dito na lang sa breaker. Okay? Magsisearch ako yung mga marirecommend ko ng mga breaker. Madami naman dyan sa Lazada tsaka Shopee. Magsisearch ako para sa inyo dun sa mga walang idea. Tignan nyo na lang. Okay? Yung next natin, dapat tama yung sukat ng wire na dun sa aircon. Okay? Yung mga wire kasi merong iba-ibang sukat yan. Nakadepende yan kung saan mo gagamitin. Mayroong wire para dun sa mga ilaw, merong wire para dun sa mga appliances, merong wire na dapat gamitin dun sa aircon. Okay? Siguro tanong nyo na lang dun sa mga electrician nyo sa bahay. Okay? Maghanap na lang kayo ng marunong na electrician. Wag naman yung mga nagmamarunong lang, kasi baka hindi sila marunong kung alin yung tamang sukat ng wire na ilalagay sa aircon. Okay, mas mabuti ng sigurado kaysa sa magka-problema pa. Baka masira pa yung unit natin or magkasunog pa sa bahay nyo. Okay? So yan, maghanap kayo ng magaling na electrician, or kung meron na kayong kilalang electrician na dati, okay? Yun na lang yung kunin nyo. Saka paalala na din, kung
halimbawang meron ka ng aircon dati, tapos magpapalit ka ng bagong aircon pero mataas yung horsepower. Pa-check mo din yung breaker mo. Yan, tsaka yung wire, tsaka itong outlet. Pa-check mo din kung kaya pa ba yung bagong aircon mo na mataas na horsepower yung breaker. Okay? Basta i-check mo sa electrician nyo kung kakayanin pa ba. Kasi baka magpalit ka ng aircon na mataas yung horsepower, tapos same breaker din yung gagamitin mo. Bago mo gamitin, i-check mo. Okay? Pa-check mo muna kung kaya pa ba ng breaker yung bagong aircon mo. Okay? Next na tayo. Ito, huwag gagamit ng extension wire sa aircon. Ito, huwag niyong gagawin to. Tulad ng sabi ko kanina, malakas yung dumadaloy na kuryente dyan sa aircon. Okay? Kaya kapag malakas yung, of course, kapag malakas yung dumadaloy na kuryente dyan, tapos isasaksak nyo dito sa extension, baka magkasunog tulad nakikita nyo sa picture. Yan. So, hindi nire-recommend ng mga aircon brand na gumamit kayo ng extension. Okay? Lalo na kapag manipis lang yung wire na ginamit tulad nito. Okay, baka masunog mismo yung wire. Ito naman nasunog mismo yung mismong extension. Yan. Hindi niya nakaya yung lakas ng kuryente na dumadaloy dyan sa aircon. Okay? So, ang paalala ko, huwag kayong gagamit ng extension o huwag nyong isasaksak yung aircon nyo sa extension. Okay? Yung next yan, huwag gagamit ng mababang quality na adapter or huwag na kayong gagamit ng adapter. Pero kung kailangan talaga na gumamit kayo ng adapter, gumamit kayo yung quality na adapter. So meron akong kung talagang kailangan to guys meron akong marirecommend na mga adapter na pwedeng gamitin sa aircon, pero hindi talaga nire-recommend na gumamit kayo ng adapter as much as possible, okay? Kung hindi naman talaga kailangan, wag na kayong gagamit. Pero kung kailangan talaga, gumamit kayo yung quality na adapter. Huwag yung mababang quality na ganito. Yan, 10 pesos lang. Kapag gumamit kayo ng ganito, baka pagmulan pa yun ng sunog. Kasi nga, yung ginamit na materials dito ay hindi naman ganun ka-quality. Baka sa sobrang lakas ng dumaloy ng kuryente, dito pa magkasunog at madamay pang masunog yung mismong aircon nyo. At masira yung aircon nyo, mapapagastos lang kayo. Okay? So next, yan naman, yan. Huwag basta-basta gagamit ng power reader or yung watch reader. Okay? Huwag kayong basta-basta gagamit ng ganito. Ito kasi mura lang. So, yung materials na ginamit dito malamang ay hindi naman ganon katibay. So, hindi kasi nire-recommend ng mga aircon company o yung mga gumagawa ng aircon na gumamit ng power reader. Pero kung gusto nyong gumamit, meron akong marirecommend na power reader na exclusive talaga na ginawa para sa aircon at kayang-kaya ng aircon. Huwag yung mga ganito. Yung ganito na power reader siguro pwede siyang gamitin sa mga electric fan lang tsaka mga ibang appliances, pero huwag yung mataas na voltahe ng kuryente. Kasi yung aircon kasi malakas talaga yung dumadaloy na kuryente dyan. Baka pagmulan pa to ng sunog. Okay? Kung tulad ng sinabi ko kanina, hindi nire-recommend ng mga aircon company na gumamit kayo ng mga ganito. Pero kung gusto nyo gumamit, ang gamitin nyo yung mga quality ng mga power reader at ilalagay ko yung mga link sa description sa mga gustong mag-order. Okay? So, yan. Recap lang tayo para matandaan nyo. Yan. Dapat mayroong sariling breaker yung aircon nyo. Okay? Iba-iba yan. Tulad nakikita sa picture. Yan. Yung iba naka-install na mismo dito sa breaker. Baka meron na kayo, itanong nyo na lang dun sa nag-install ng breaker nyo. Yan. Tapos meron din dapat na sariling outlet. Yan. Meron talagang outlet na pang aircon. Ilagay ko sa description yung mga link ng mga quality na outlet na pwede talaga sa aircon.
So, tignan nyo din yung saksakan ng aircon nyo kasi iba-iba yan. Okay. Dapat yung wire, tama lang yung sukat. Okay. Yung sukat ng wire dapat tama. Kung nagpalit kayo ng aircon, pa-check nyo sa electrician nyo kung pwede pa bang gamitin yung dati nyo na breaker, lalo na kung mataas na horsepower yung pinalit nyo na aircon. Kasi mataas na horsepower, malakas yung kuryente na dadaloy dyan. Okay? So, huwag gagamit ng extension. Okay? Huwag kayong gagamit ng extension, baka magkasunog. Yan. Tapos yung isa, huwag kayong gagamit ng mababang quality na adapter, or huwag na kayong gagamit ng adapter, pero kung kailangan, ang gamitin nyo ay yung mataas or quality na adapter. Ilalagay ko sa description yung mga link, okay, na quality na adapter kung kinakailangan. Inuulit ko kung pwede na wag na kayong gumamit ng adapter, pero kung kailangan talaga na gumamit kayo ng adapter, ang gamitin nyo ay yung quality na adapter. Okay? Hindi ko din kasi nire-recommend na gumamit kayo ng adapter. Okay? So yung last, ito, huwag kayong gagamit ng basta-basta na power reader na ganito. Lalo na yung mga mura na power reader. So ito, pwede sa mga electric fan. Yan, para lang ma-check nyo kung ano yung konsumo ng mga electric fan nyo. Pagdating sa aircon, huwag yung ganito. Kasi hindi niya kakayanin yung malakas na daloy ng kuryente. Baka pagmulan pa yun ng sunog. So, kung gusto nyo na gumamit, maglalagay ako ng link dyan sa mga gustong bumili. Pero yung mismong company na gumagawa ng aircon ay hindi nila nire-recommend na gumamit ng power reader. Pero kung gusto nyo gumamit, meron dyan sa description yung link, yung mga marirecommend ko na pwedeng gamitin. Yan, pero risk pa din kasi nga mismong aircon ay hindi nila nire-recommend. Okay guys, kung meron kayong natutunan sa video na to, pag-ibigyan naman ng like. Yan. Kung meron akong nabanggit na mali dito, pag-correct na ako sa comment section. Okay? Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na lang ako dun sa Facebook page ko. Ilagay ko sa description yung link. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!